major mo doon eh. Yan, si Destroyer Building, and then yung high value target Yes, sir. na around September na yun, ano? October, sir. October na. So, in between, gera-gera, pare-pareho naman yung dinaanan na matinding gera. Pero talaga nakilala rin yung company mo towards the end nung matumba si Isnilon Hapilon tsaka si Maute. Pwede mo bang ikwento from your perspective as the CEO ng 8 Scout Ranger Company yung mga pangyayari na nakwento mo na rin sa GMA noon kung paano na itumba or kayo ba ang nangtumba or yung armor ba kina Isnilon at saka kay Omar Maute? Ano lang yung from your own perspective? Po, sir. Sir, nung time na yun, sir, baga, sir, lahat, ano na, sir, eh, yung naka-finish line na. Sir, sa finish line na naman yun, except kami ng, ano, sir, yung task group Musang, which composed ng, ano, sir, 2nd and 1st Battalion, sir. So, baga, sir, dikit na kami, ano, sir, that time, sir. So, yung nangyari dun, sir, is, may kanya-kanyang objective kami. Then, to push yung, ano, sir, yung kalaban sa, ano, sir, papuntang lake. So, on our part, sir, sa 8 company, yung katabi ko noon, 14, 7, and 2nd, sir. So, medyo sa pangatlo ko sa gitna. Nakasampa na yung 14, 7, and then yung 2nd. So, mga, sir, nung nag-assault kami sa objective namin, may andun yung ano, kumbaga andun siya, sir, doon sila nag-ipon-ipon. So, yung block na yun, sir, nung nakuha din namin, right after namin nakuha yung block, tumawag sa akin yung ano, sir, si Batcom ko, sir, na ano ko, sir, yung ano, kumbaga, sir, umikot ako, sir, ano ako, sir, since ano, sir, yung pagkasabi, sir, is identified na nandun pa yung bulk ng kalaban, sir, nandun yung mga HBT sa likod ng building namin na yun, sir, yung building mismo namin na, ano, na ina-assault, sir. So, nandun yung mga kalaban accordingly, sir, nandun pa sila. Nandun yung bulk ng kalaban. Since nakasampan yung 14, 7, 2nd, sir, dito. So, kayo yung nasa gitna pala? Gitna kami, sir. So, sabi, nandun pa, sir. Nandun pa yung mga kalaban na sa ano. So, pero nung actually, sir, sunod-sunod na may mga building pa series, ano, sir, mga blocks, may ganyan. So, nung nakuha ko itong unang building, sir, sabi ni Batcom sa akin, reposition kami, sir. Reposition kami. Para, since nandun naman, andito, parang, sir, assault kami dito sa kabila, sir. Dito, assaultin namin, sir. Doon namin siya kukunin na, sir. So nag-report kami kay Batcom, sir, nagplano. So, sabi ko, sir, ano kasi yun, sir, iskinita. Yan, sir. Yan, iskinita. Then, daan din to, daan. So, ito yung mga block namin, sir, Sabi ko kay, sir, sir, baka pwedeng bigyan ako ng 2 armored vehicle. Para, sir, abang ko dito yung isa. Abang din dito yung isa, sir. Yun lang muna siguro yung pwede kong gawin, sir, at dandahanin ko na pasukin basta may armor ako, sir. Pero may indicators ka ba nun na may laman yung building? O? Yes, sir, kasi inalisan namin, sir, Pero may tropa pa ako doon, sir. Naiwan pa isang section ko doon, sir. Kasi yun nga, sir, sabi ko kanina, itong hilera na to, sir, 4 kami dito. 14, 7, 8, 2nd. Nasaan yung LRR nun? Nandito sila, sir, sa likod namin, sir. Dito sila sa likod namin, sir. Then, dito rin sila sa likod ng 14, sir, that time. So, kami pa yung naka-front doon, sir. Kayo yung sir, naka-front talaga doon sa building na yun? Building na yun, sir, sa area na yun, sir. So, nung sir, sinabihan na alis, nagpaiwan pa rin ako tropa, pero yung LRR, sir, sumunod na din sa amin. Kumbaga, pumalit din yung iba nila sa amin, sir. Palit din. Nagkaano pa kami ng LRR doon, sir, Kasi, nung, sir, sir, parang pinasok nila doon, sir. Dito lang kami sa likod nila. So, sila nag-forward ng konti doon sa namin, sa isang next na building, sir. Pero, andun lang lahat kami, sir. Since pinat-standby lahat, since dito nga kami kukuha sa likod, sa harapan na, sir, yung pinaikot. That time, sir, baga yung sa LRR naman, sir, pag nakuha nila sa yung building,
pupuntahan kagad ng ano sir, either IB or ano, sir, infantry or sa ranger sir. So, nanon sir, nung nakuha nila yung building sir, sumunod na rin kami yung ano sir, nag-forward lang kami doon sir. So, yung LRR nun sir, nag-reposition din na sila. Bago namin pinasok yung dito sir. So, umaga dito naman sila na side sir, area. And that time sir, yung ibang LRR, nandun na rin kasama ng 14 tsaka 7 company sir. Yung ibang company sir. Hindi ko lang maalala sir kung second LRC dito sir, tapos dun sa kabila, parang fourth nila yata dun sa kabila. So, yun na sir, nung gabi, sinabi ni Batcom sa akin sir na identified or may CGN, intel report na nandun sila. Nandun pa sir. So ito yung gabi na namatay si Nais Nilon? Yes sir, sir, kinamagahan yun sir, nung gabi na yun sir. Oo. So, andun naman sir, may mga kasama natin sa police, mga taga task group na iba sir, nandun sir, nag-uusap-usap na sila doon sir na yun nga. So, but yung mission sir is binigay sa 3rd battalion na kami yung didikit talaga sir, or kami yung mag-assault doon. Mission nyo talaga yung makuha yung building na yun? Yun sir. Kasi hilera na sir, natin yun. Sir, kasi yung sabi ni Batcom sir, yung hilera ko na yun sir, sabi niya, kunin ko na dito sir. Dito na ako papasok. Dito kasi dito may 14, 7, may LRR na rin dito na sir. So, pero dito sila, itong building ko, yung Blackwood din na to sir, pinaikot lang sir, na dito ko lang kukunin sa harapan sir. Doon na ako kukuha. Kasi may mga in-between pa naman yan sir, ng mga kumbaga may iskinita pa naman yan. So, dito kami. So, yung namin doon sir is, mag-abang na lang kami sir, muna. Abang sir, sabi ko sir, habang, siyempre sir, may pwersa man tayo dito na nag-assault man dito. Kung baga may tumitira sa likod na. Sabi ko sir, lalabas ito. So, yun sir. Nung gabi na yun sir, yung instruction ko lang sa tropa is, pag may lumabas, selected fire lang. Kasi may hostage pa sila May mga dala-dala pa yun sila sir. May mga hostage pa doon sir. Kasi, during that time sir, hindi ko lang sir na, nung ina-assault namin dito sir, yung hilera na to sir, may mga lumalabas dito sir. Nakikita nyo pa? Sir, may nag-surrender na sir. Actually sir, di ba na-surrender? Malabas ang mga hostage sir. May lumalabas doon na hostage sir. Na babae? May babae sir, bata, ganun sir. So, kaya nung umaga na yun sir, di ba sir, nakapwesto na kami, gabi. Yan. So, yung lang namin doon sir, sabi ko nga, selective fire lang. Then, pag may versus, basta pag may baril, buga. Either si Armor yan o sino yung, basta yung ko lang sir, yung kadala ko na tropa, yun yung instruction ko sa kanila sir. Na, basta may makita, selective fire, bugahan lang kaagad. Kasi yun nga, sabi, meron doon sir, andun pa yung kalaban. Ngayon sir, nung, di ko lang maalala yung oras sir, kung ano talaga yun. Nag-report na, sir, may tinamaan. Madaling araw na yan, madaling araw. Madaling araw sir, may tinamaan kami sir. Sabi ko, sige, after medyo humupa, silipin natin. Sabi ko. Kasi, ilan ang tinamaan nila? Yung pagkasabi sa akin sir, una, sir dalawa. Dalawa. Pero nung sunod-sunod na may mga putukan sir, yun lang yung unang report na sa akin sir na may dalawa tinamaan. Sunod-sunod na putukan. Tapos nung sir, nung medyo humupa na, pumunta na ako dun sir, sabi ko, sakay ako ng ng armored kasi may RCWS na sir, parang monitor. Sabi ko, saan yung banda yung sinasabi niyo na tinamaan? Na tinamaan namin, sabi ng tropa mo. Oo. Actually sir, sabay putok sir Tropa natin, armor, putok sir. Kasi yun nga sir, yung may dami lumabas sir Madami lumabas sir. So, yun sir, yung sinilip namin, sir, ito, doon sir. Yun sir, may tinamaan doon. Yun sir. Doon, sabi ko, sige, idikit mo konti. Dikit pa konti, sir ba? Pinalapit. Nasa loob ka ng armor? Sa loob ako, sir. Si monitor, sir. Dikit pa konti. Kasi sir mga madilim talaga yun, sir. Mga 3 or 4 yung umaga na yun. Sige, sir. Nasilip pa namin, sir. May 3 pa doon pala. Sir. So, sabihin, sir, mga 5. 5 yun, sir, doon, sir. So, sabi ko, kuha lang tayo ng, sabi ko, 2 lang, mamaya. Para may regalo kayo. May pang-report lang ako kay Batcom na kay Batcom watching mo. Sir. Sabi ko, ilang para at least tayo since sabi ko, yung sir is nagpaalam ako na diskartehan ko sir. Sir, ako mag-diskarte sir, paano mo diskarte. So sabi ko at least may mapatunayan man tayo doon na effective na yung mga natin sir. So sabi ko, kuha tayo yung 2 malapit na yan mamaya, sabi ko. Pasukin natin pag lumiwanag. So ito yung armor na may ambulansya?
Iba pa sir, wala pa yung ambulansya doon sir. Sige. So ano naman yun sir, yung RCWS lang yun sir. Armor sir, parang 50 cal yata yung ano ng ano sir ng ano niya sir, yung weapon niya sir. So ano na sir, kinausap ko yung isang PL ko sir, na kasama ko doon sa ano. Sabi ko, ganito yung gawin natin. Maghingi tayo ng ano ng ambulansya. Sabi ko mamaya para kunin yon. Kung alam na ng armor yon kung saan yung sinabi ko na puntahan. Nakukunin natin na ano na may nakadapa doon, sabi ko. So pero nung ano sir, so matas kami konti sir. Kasi madilim pa sir eh. Sabi ko mamaya paano natin. Yun sir, nung nakita ng ano sir, na habang nag-i-scan yung RCWS, maraming nag-ano sir na magsusurrender. Sandali so namatay yung 5, sir. tapos medyo madilim pa, tapos may nagsusurrender na. Sir, actually sir, yung mga nakatawid. Galing sa kabila sir. Ang dami pala dalang hostage pa noon. Kasi sir. Marami pa naiwan kay Jeff Buada eh. Yes, sir. Kasi sir, nung gabi na yun, abang namin sir is yung patawid papuntang lake. Yun yung inaabangan namin sir eh. Yung mga galing dito sa building na to, patawid papuntang lake. Yung inaabangan namin sir. So, yung nagsusurrender sir nung madaling araw na yun sir, medyo madilim pa, na-scan ng RCWS. Dito naman galing sir, from lake. From lake? Sir. From lake siya sir na area. Pupunta dito sa, sir, parang pabalik. Kasi sir, di ba sir, tumawid. May mga tumawid na ganyan. Pero yung sir, nagkakaway-kaway na parang lalabas sila, gusto lumabas. Di namin alam kung kalaban or ano. Dito nang gagaling sir. Sa lake? Sir, galing from lake sir. So, nung time na yun sir, papalabas na sana kami. Sir, sabi ko, nag-radyo ako na mag-ceasefire muna. Ceasefire muna lahat. Walang puputok at merong mag-surrender or merong mga hostage na palabas. Yun yung namin sir. So actually sir, naghingi pa kami ng sir, parang megaphone sa from Seymour na mag loudspeaker. Speaker. Kaso wala sir, hindi namin alam kung saan nanggaling. Merong nagtergas. May nagtergas. Hindi bulabog. Bulabog naman sir. Balik na naman sila. Hanggang sa sir, na lumiluwanag na sir. Tumawag yung isang sir, yung PL ko, yung sa kabila na nakabantay. Tumawag siya. Sir, daming lumabas dito sa akin, sir. Pinuntahan ko muna, sir. Pumunta ako doon, bikot na naman ako. Punta. I think doon, sir, andun. Maraming sir, may bata na, yung parang panganak sa mga 3 months old pa lang yata na bata yun, sir. 3 months old? Hostage na? Sir. Parang doon sa nanganak, sir, kung nakita yun sa video, sir, yung yung inaakay ng tropa, na sakay sa likod, kinakarga sa mga sa mga natin sa armored vehicle. Doon galing yun, sir. Pinanganak na during Marawi Siege sa giyera. Meron yan doon, sir. May mga sanggol doon, sir. Tapos may mga bata umiiyak, hinahanap yung tatay niya kung saan. So, in-instruction ko lang yung yung PL ko. Sabi ko, sige, i-facilitate natin yung yung sir, pag-withdraw. Kasi kami lang yung sa harapan doon, sir, eh. Yung section na yun. Facilitate yung pag-withdraw. Then, marami naman sa likod, sir. Salo-salo na lang ng ibang sir, ibang units. So, habang nandun ako, sir, tumawag sa akin si Istri namin, sir. May info na tinamaan daw sir, dalawa. Yung dalawa daw, sir. May parang may info na namatay. So, medyo paliwanag naman na yun, sir. Sabi ni, instruction ni Batcom, assaultin mo na. Sabi ko, may plano na ako dyan, mag-assault ako madaling araw. Pahingi ako na lang ng ambulansya, padala na dito. Ba't ka humingi ng ambulansya? Yun sir, yung plano namin sir, na mag-recover doon sa Texas. Kasi high value target. Hindi man namin alam sir, na mag-recover kami. Basta yung tinuro ko lang sir, itong dalawa na yan, yung pinakamauna, at yung pangalang lapit. Kahit sino. Kahit sino dyan, basta may madampot. Sabi ko. Pero yung instruction sa akin sir, is pasokin na dahil, yun nga sir, may info daw na nadali yung sir, may nadali sa high value. Hindi pa naman ayos. So, siyempre sir, initially, alam na whether yung isa o si Isnilon sir or si Omar, parang gano'n yung sinabi. Pero sabi, may nadali na high value. Hindi namin alam sir kung dalawa o sabi ko, sige, may plano na ako paano assaultin. Pahingi ako ng ambulansya para in case, misa kairgahan ako nung kung ano di makuha. Pogi, naka-ambulansya. Sir. Ngayon sir, sir, dalawang section, isang section sir, yung isa nakasakay sakay lahat sir sa sakay lahat sa armored, dalawang team. So, pero yung isang section sa dulo, sabi ko, abang lang kayo diyan in case na
baka ano sir ba, since, dun nga sir, sabi ko nila, madami sanang mag-surrender dito sa amin, pero umatras, baka nandun pa ibang kalaban sir ba, baka abangan lang din. So yung isang section ko dun sir, yung sa dulo, nakaabang lang din yun sir sa, sa mga possible na pwesto ng kalaban. So nung pagpasok sir, dalawang armored vehicle, actually sir, ano na sir hindi na ako sumama sir sa, sa dalawang, basta yung instruction ko sa PL ko, alam na ng armor niya kung saan yung datamputin natin. So, sinong pinasama mo doon sa dalawa? Si Lieutenant Sandoval, yung isang PL ko, sir. So, sabi ko, ito, basta yung drawing pa kami, sir. Pag ito yung pwesto niya, ganito yung pwesto niya. So, pag-recover nitong isa, una yung pina-recover ko siya, yung medyo malayo Pag-recover nitong isa, atras ka agad. Sabi ko, pag nandun nakapisto, pasok yung tangke, kunin yung pinakamalayo, yung ambulansya pala, sir. Kunin ng ambulansya, pasok, atras ang ambulansya, balik naman siya dito sa may isa, sir. Sa tangke, kung saan yung pinakamalapit na. So, pagkuha, sir, ng nakita naman dun sa drone, sir, kikita sa drone, kinakarga naman sa ambulansya. Oo, nasa drone. Oo, sir, kinakarga naman sa ambulansya. Then, paglabas, sir, lumabas sa akin dun, sir, unang lumabas yung ambulansya. So, tawag kagad ako sa, sir, tawag dun kay Lieutenant Sandoval, Bok, atras na. Atras na muna tayo. Nakuha na yung dalawa? Oo, may nakuha na tayo. Sabi ko, nakuha na tayo yung dalawa. Yun, sir, doon pa kami, sir. Hindi man kami sumama na doon sa ambulansya, sir. Sinawagan ko na si ST, Bok, may kami dyan, may papadala kami dyan sa na-recover namin dito, dalawa. Ay, hindi mo pinadala tropa mo? Hindi na, sir. May nakasabay doon, sir, parang, yung naghakot, sir, dalawang tao lang. Yung nagbuhat doon, sir, dalawang tao. Yun lang nakasakay sa, sir, plus yung, crew ng armor, ng ambulansya. Yun na nakasakay dun sa sir, sa ambulansya. So, may dalawang 8 company ako dun. Tapos yung crew ng ambulansya, sir, yun yung nakasakay lang dun. So, sabi ko, diretso nyo na sa sa TCP. Diretso kayo na TCP. Ako sir, atras, ulit sir, battle kami ulit sir. Abang ulit kami. Maya-maya, tumawag sir, na mga after 30 minutes siguro sir. Nakikita namin yung mga tropa dun sir. Grabing ingay na. Oo, nasa video yun. Sir, pang-iingay na sila, sir. Ang iingay. Parang naghihiyawan. Sabi ko, bakit naghihiyawan? Tapos, yun nga, sir, tumawag sa akin si S3. Sabi niya sa akin, Dali, dalawa. Sabi ko, sino? Si sa ngayon ito. Hindi ka, nagbibiro ka naman siguro. Hindi, totoo nga, sabi niya. So, sabi ko, sige, punta ako dyan. Dating ko dun, sir. Yun, sir, sinilip namin. Actually, sir, confirm naman ng nila, sir, na yun nga, nakuha yung sir. So, initially, sir, yung dun, sir, is marami naman tayong tropa doon sa sir sa area na yun, sir. So, hindi natin alam, sir, kung ano yung mga instructions doon sa ibang tropa, sir. Basta as long as yung sa amin, sir, is pag may lumabas doon sa area na yun, titirahin namin, sir. Yun yung namin, sir, instruction namin sa sir, yung objective namin, sir. Lahat ng lumabas, tirahin namin, basta may baril. Yun, sir. Then, after that, magre-recover kami. Assault kami, sir, mag-recover kami ng hewan. Whether kung sino man yung makuha namin, sir, wala kami doon kung sino man sila. As long as, yun nga, sir, meron kami nakuha doon sa sa area na yun. So, fortunately, sir, yun nga, sir, siguro baka na sir, yun na yun talaga yung last day nila, sir. Kasi, parang kwan ba? So, paano isusulat sa history books kasi itong kwan pagkamatay ni Emir nila, si Isnilon, tsaka si Omar Maute, na ikaw positively sinasabi mo na tropa mo with armor or armor with tropa mo yung nakadali. And then of course, may rin, and of course, body ban natin o ano man yung sa LRR. So sa tingin mo, in your own honest opinion, in recollection mo of events, kayo talaga ang nakadali kay Omar at saka kay Isnilon? Yes, sir. Sa namin, sir, sir, kasi buong gabi, sir, nandun na kami. Maulan-ulan pa yun, sir. Hindi ko lang na, sir, na medyo maulan pa, sir. Nandun na buong tropa ko, sir. Magdabag namin inabangan yun, sir. Wala pang mga, sir, baga 10 or 11 o'clock kami nandun na, sir. Nung binigyan kami ng instruction ng hapon, pumasok kami ng ganong oras, sir. Hanggang umaga yun, sir. Nung nandun kami nakaabang sa area na yun, sir. So, yun nga, sir. Yung namin to, is basta pag may lumabas, tirahin namin. Tirahin mo. Tirahin namin, sir. And so, then positively, sir, may, naman, sir, Kasi, yun nga, sir, nung sinabi sa akin na may tinamaan, pinuntahan namin, sir, nung umaga na yun, sir. Nung madilim pa.
with the ano sir, yung sa monitor ng RCWS sir, tinuro sa akin ng ano sir ng hindi yung ano lang kasi hindi kasi parang may recorder yun sir, hindi lang na-record sir. Kasi kung na-record lang sana yun sir, at least medyo ano sir Alam mo na talagang yung either armor o yung tropa mo ito yung tinamaan namin. Ito yung mga tinamaan namin. Pero yun nga sir, on that night mismo or on that time, hindi namin alam kung sino sila sir. As long as nung pagpasok namin ng umaga, may nag-recover kami ng dalawa. Yun nga. Yun nga sir. Si Isnilon nga. Positive siya na sila sir. So, we believe sir na, yun nga, yung effort namin dun, nung buong gabi na yun is, ano sir, positively sir, tropa natin yung nakaano sir. Nakakuha sir. And that we're very proud dahil after that, after makiyan nyo si Isnilon tsaka si Omar, Dineclare ni President na ano sir, na liberated yung tapos na, di ba? tapos na sir. So, Pero mga serious pa naman yun sir. Pero that time talaga sir, inano niya na sir. Dineclare niya siya na ano. Parang 17 sir. 16 namin na yun. Kailan 16 nyo tinamaan, 17 dineclare na natapos na, di ba? Parang the day after sir. The day after. Oh, sir. Pagka sir, 17, actually so parang 16, kasi madaling araw sir, the next day sir. So, parang 17 siya sir, 17. Hindi ko lang maalala yung time talaga na yun sir nang nakuha yung dalawa. So, looking back, so towards the conclusion nitong interview mo, itong interview mo is 11 years after Zamboanga Siege and 7 years after Marawi Siege. And again, ikaw lang yung ranger officer. May isa pang officer pero hindi ranger na yung dalawang Olympics ang nasalihan. Ano ang masabi mo para sa mga kabataan, sa mga mas batang sundalo or officers sa service na considering na yung dinaanan mo two of the worst urban combat engagements and sana hindi na maulit? Kasi ikaw yung isa sa mga haligi ng FSRR na hindi ka na rin young, pero ini-impart natin yung experiences mo and wisdom mo dito ngayon. Yes, sir. So sa mga sir, sa mga sumusunod sa atin sir, siguro sir, may kanya-kanya naman tayong experience nito sir. At time nila iba naman sir. However, isa pa rin yung sir, isang leadership principles pa rin tayo sir, all throughout naman sir. Una sa lahat is disiplina sir. Disiplina lang sa sarili and then sa tropa na rin sir. Since doon lahat mag-manage may disiplina sir And then, innovate. Huwag lang mag-focus sa isang, sa kung anong nakaugalian. You should think outside of the box. Be adaptive sa situation. And then, in terms sa pagsiservisyo naman, sir, let's dedicate naman sa, i-dedicate natin yung ito yung pinasok natin to sabi ko sir, na nakauwi ako pero I sacrifice na para bumalik lang. Nagpaalam na ako sa pamilya ko sir na merong ganito. So, yung service natin sir, sinasabi para sa bayan sir. Kung ano yung sinumpaan natin sir, hindi lang, siyempre sir, alam natin na the Armed Forces or the Army supports yung family natin sir, kung doon tayo sinasahuran. But beyond that sir is dapat pa rin, ibalik natin sir. Ibalik natin kung anong binabayad sa atin ng gobyerno, anong binabayad ng mga tao sir. Serbisyo natin ng maayos. True kung sa anumang situation na mapunta sir, let's do it properly. Ayusin na natin sir, kumbaga yung trabaho natin, ito yung trabaho natin So gawin na natin tama. Gawin na natin yung trabaho natin. So sa mga natin sir, sir, disiplina, gawin natin yung trabaho natin. Sa diskarte namin sir, sa kung anong mga situation, be innovative and be flexible to adapt sa mga sitwasyon sir. Since lahat ng sir, hindi pare-parehas So dapat be flexible ka sir sa mga situation. And then, wag lang makalimot magdasal sir. Kasi yung pinaka-importante sir, yun yung nagiging sir nung Zamboanga, Siege, Marawi, and even other mga operations namin sir.
Hindi lang tayo nakakalimot na sir, magdasal. At magpaalala sa tropa. Yung safety nila at sir, yung sabi nga sir, dead man tail, no tails. Sir. Matay ka, wala ka. Baka ikaw lang pagpintuan. So, ingat pa rin sir. Yun lang po, sir. Kasi ikaw parang sa fruit salad mo ngayon, ang kulang na lang Baylor di ba? And then you remain, di ba, sa fruit salad mo, hindi ka naman nagyayabang, pero alam ko naman yung mga kurantong mo. Pero yet, ang impression namin sa iyo lahat, very humble ka pa rin, unassuming, di ba, na officer, na simple lang. And then, ito na yung last. Paano yung mga ganun na values mo na simple lang, properly trabaho lang, paano yan nakatulong towards yung mga experiences mo na ganun, na dinaanan mo? Yung ganun lang na simple ka lang, na matapang, pero yung just like a normal soldier, parang hindi maingay, hindi komplikado. Yan. Tuloy sir, yung mga awards naman natin sir, lalo na tayo sa officer sir, we rely mostly naman sa natin sir, sa mga tropa natin sir. Hindi naman natin to sir ma-accomplish yung mission natin sir kung wala sa natin sir, sa tropa natin sir. So it's how to us, ipag-deal sa tropa natin, ano natin sila dalhin. So wala man siguro tayo may pagmayabang sir, dahil may kuha mo ito, magyabang ka na sir, dahil actually hindi mo man kaya to kunin na ikaw lang naman sir. Swerte-swerte lang din yan kung naano sa'yo, sir. But yung swerte mo na yan, kung wala kang tropa, sir, hindi ka sinusuportahan ng mga tropa mo, hindi mo makukuha ito, sir. So, part, sir, yung awards na yan, sir, sa akin, sir, hindi mo na kailangan pagmayaman, sir. Yun nga, sir. Dahil pa rin sa tropa natin, sir. Yung pakisama natin, sir. Siguro, sir, ano lang talaga, sir, sa akin, sir. Di talaga ako, sir, yung tingin ko sa sarili ko, sir, na kaya ko man gawin, sir. Kaya ko siya gawin. Pero, kailangan ko yung, sir, support din ng tropa ko para ma-accomplish ko. Kasi yung mission, sir, hindi naman para sa akin. Lahat naman kami binigyan. Pero, as a leader, sir, or as a company commander, tinitingnan ko palagi, sir, kung paano ko sila utusan na kahit mahirap, susundin nila. Hindi sila magreklamo, sir. Ito, ganyan. So, advice ko din sa iba, sir, sa mga officer, siguro, stay humble lang tayo, sir. Hindi naman natin to kailangan ipagmayabang or since una sa lahat, maraming factor yan. Bakit mo nakuha itong awards na ito? And isang factor yan is yung tropa natin, sir. And that concludes our interview of the only Scout Ranger officer that served in both Zamboanga Siege and Marawing Siege, Colonel Jomel Toto Pars Pareño.